Hello! Kamusta kayo? Kami dito nagiginaw at bumuhos na naman po ang yelo. Kaya nga po, naku, halos hindi na ako maka-vlog dahil parang nakakaantok ang ganitong panahon. Well, alam niyo, mabuti na lang wala akong appointment sa labas ngayon at lahat ng aking dapat gawin ay naririto lamang, tinatanaw ko sa labas, 'no? Talagang walang tigil ang snow po dito sa lugar natin sa Europa ngayon. Pero siyempre, ke snow o hindi, tuloy-tuloy pa rin ang buhay, tuloy pa rin ang ating pagdiskurso sa mga bagay na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano pong pag-uusapan natin ngayon? Abay, dalawang personalidad po nanindigan ngayong araw na ito. Unang-una po, si Colonel, how do you pronounce it? Monggao ang pangalan niya, no? Si Colonel Monggao ay personal na nagsabi na siya ay bumibitiw sa chain of command, no? At siya ay nagpahiwatig na wala ng pagtiwala at pagrespeto na sa kanyang commander-in-chief. Nako, ito po yung kauna-unahang pagkakataon na may isang kasundaluhan na koronel pa na nagsabi na tama na, sobra na. At talaga naman pong hindi ko mapigilan na hangaan itong si Colonel. Dahil alam nyo, pag ikaw Colonel, sandali na lang, ilang tulog na lang, ay meron ka na estrelya. Ikaw ay magiging general na. Pero tinapo niya lahat yan sa kanyang paninindigan na tama na, sobra na ang pag-aabuso ng mga tao sa gobyerno at dapat ang kasundaluhan ay manindigan na para sa taong bayan. Well, talagang kinakailangan pong hangaan natin itong Colonel Bongbong nito, no? Dahil talaga naman po na ang kasaysayan sa Pilipinas, ang tanging pag-asa natin kung kinakailangan matanggal ang mga leader na wala sa tamang pag-iisip, ang mga leader na talagang walang walang tigil ang kanilang panglalamon sa kaban ng taong bayan at siyempre pamumuhay ng immoral, eh kinakailangan talaga natin ng proteksyon galing sa ating kasundaluhan. Eh ako ngayon nagtataka bakit ba dalawang beses na talagang kinikilala natin ng naging papel ng ating kasundaluhan bilang mga tagapagproteksyon sa ating mga mamamayan, eh ngayon parang hindi natin sila maramdaman at hindi natin sila makita until itong si Colonel Monggao ay nanindigan. No? Ilan pa kaya ang susunod sa hanay na kasundaluhan sa kabayanihan itong si Colonel Monggao? Hindi po mali ang ginawa niya. Ha? Bilang isang colonel, unang-una, pwede siya maging general in a matter of time. Pangalawa, dahil sa ginawa niya, pwedeng mawala tuluyan ang lahat ng dapat niyang makuha bilang pensyon, no? Dahil pwede siya matanggal sa kanyang posisyon. Alam niyo naman po, ang pinakamagandang retirement pay sa buong Pilipinas, dalawa lang po yan. Sa hukbong sandatahan, mga pulis at mga judges dahil meron silang special na mga retirement. No? Pero itong si Colonel Monggao, inuna muna niya yung pagkasundalo niya at yung talagang katungkulan para manindigan para sa taong bayan at siya nga ay nagsalita na siya ay bumibitiw na sa chain of command nitong vangag na presidente natin. So ako po ay kung todo hanga at ang tanong ko doon sa ating mga kaibigan, sa ating hukbong sandatahat, mga kapulisan, kayo po, kailan kayo maninindigan? Aantayin niyo ba hanggang wala nang matira sa ating demokrasya? Aantayin mo ba hanggang maging matagumpay na ang mga Marcoses sa kanilang hangarin na manatili sa pwesto forever? Ang sabi po sa akin ng impormante, talagang unang-una hindi nila papayagan tumakbo si BP Sara sa 2028 dahil alam nilang matatalo sila ni BP Sara. At yan naman po ay talaga pinapatunayan ng sunod-sunod na mga survey na nagpapakita na si Inday Sara talaga ang magwawaging presidente kung walang daya. Kaya nga po ang sinabi itong ating informante ay talagang hindi nila papayagang makatakbo si Inday Sara. At supposedly itong si Boying Rimulya bilang ombudsman, kaya yan na talaga bilang ombudsman sa kanyang pangako na ipakukulong niya si BP Sara. Tatanggalin niya ang pinakamalaking balakid sa plano ng mga Marcos na Marcos Forever at yan ay ang pagkatao ni BP Sara. Ngayong si Tatay Digo ay naroon na at nakakulong sa dahig. Kailan pa kayo gagalaw? Kapag nagtagumpay na ang mga Marcoses na magkaroon ng Marcos Forever, pag nangyari po yun, talagang wala na po pag-asa ang Pilipinas.
wala na pong kinabukasan ng ating mga kabataan. Wala na pong magtitiwala sa ating bayan. At ngayon nararamdaman na natin ang epekto kapag walang tiwala sa liderato ng bayan. Ang piso po sumadsad na sa pinakamababang balor. Bakit po? Well, ang huling nangyari po yan, yung panahon ni Marcos Sr. na wala na nagtitiwala kay Marcos Sr. at siya nagpapatuloy lang ng kanyang pagiging diktador. Nauulit na naman po ang kasaysayan. Wala na pong tiwala ang merkado sa administrasyon ni Marcos Jr. dahilan kung bakit sumasadsad na sa pinakamababang balor ang piso. At siyempre po, kaya naman po wala ng balor ang piso, wala ng tiwala ang mga humahawak ng pera sa kakayahan ng gobyerno na magpatakbo pa ng ating gobyerno. No? Kumpiyansa po talaga yung ang nagiging sukat ng balor ng piso. Siyempre po, nandiyan yung mga bagay-bagay, magkano ba in-export natin as against magkano in-import natin. At ngayon talaga, mas marami tayong ini-import kesa na-export, kaya mas malakas ang demand para sa dolyares. Pero hindi natin matatanggal yung kumpiyansa sa kakayahan na patakbuhin ang tamang ekonomiya ng isang bansa, yan din po ay nagiging dahilan kung bakit sumasadsad na ang piso. Baka mamaya, mag-aantay pa kayo ng bago na dumating ng magkaroon ng hyperinflation at maging 100 to 150 kada dolyar bago gumalaw ang hubong sa datahan. Pag ganyan po, miski malaki mga sweldo nyo, wala na rin mabibili. Kasi miski malaki ang sweldo nyo, kung magkakaroon ng hyperinflation at magkakaroon talaga ng drastic na pagwala ng balor ng piso, wala na rin mabibili ang mga sweldo ninyo. Aantayin nyo pa ba yan? Pero meron pa pong isang personalidad na nagsalita at sa tingin ko, ito ay isang major development din po. Abay Bishop sa aking probinsya ng Bataan, Bishop po ng Balanga, si Bishop Sescon ay nagsalita na rin na yung mga tao na dapat bumitiw ay dapat bumitiw na. Bakit pa kasi nagpipilit manatili sa pwesto gayong wala na talagang kumpiyansa sa mga taong bayan sa kanilang kakayahang mamuno. At pagdating dito naman, tama po si Bishop. Kasi tatlo-tatlo ng survey ang nagpapakita na wala ng tiwala ang taong bayan. Siguro po itong Marcos Jr. record holder. Siya lang ang leader sa buong daigdig ngayon na tatlong survey, negative ang approval rating. Sos Mario Josep, ang nais natin makita, negative siya sa hair follicle test. Ang nakikita natin, negative 3 approval rating sa SWS, negative 15 approval rating sa Pulse Asia, at negative 27 sa Publicus Asia. Ano po ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, wala na talagang kaamor-amor ang mamamayan kay Marcos Jr. At kapag ikaw ay ganitong kababa ang approval rating at nasa negative territory ka na, wala ka na talagang moral ascendancy na mamuno. So tama si Bishop, yung mga makakapal dyan, at number 1 na dyan, ang Bangag Jr. na nananatili sa pwesto, pansinin nyo naman po ang husga ng taong bayan sa inyo, hindi na kayo pinagkakatiwalaan, hindi na kayo binibigyan ng kahit anong approval. Kaya ang kinakailangan, magbitiw na. Dahil kung hindi po, wala na naman talaga susunod sa mga gusto nyo mangyari. Kapag ikaw ay nasa negative approval rating ka na, wala nang naniniwala sa iyo. Sinusuka ka na. Yan ang ibig sabihin ng negative approval rating. Suka, sinusuka ka na. At napakakapal mo talaga dahil napipilit ka pang manatili. Alam mo, nang kinuha mo naman si VP Sara bilang iyong Vice President, alam mo na ang tanging katungkulan ng isang Vice President ay para magpatuloy na magpatakbo ng gobyerno kung talagang wala ka ng kakayahan. Ikaw naman talaga, ikaw ay addict. So hindi ko maintindihan bakit sa tingin mo, kaya mo pa rin magpatakbo. Talagang yung addiction na yan po ay pagkakasakit. Yan po ay isang mental condition. Yan po ay talagang hadlang para ikaw ay magkaroon ng mabuting pamumuno. Kaya nga, tama na, sobra na, ibigay na dun sa pinili mo mismo na alam mong magpapatuloy kung hindi mo na kaya. At yan nga, si VP Sara. Kaya ka nagkaroon ng Vice President. Kaya nga lang, mukhang lumalabas sa talagang ginamit lang ang Vice President para manalo siya. Dahil alam niya na mauulit muli ang 2016 na matatalo siya kung hindi niya makukuha ang suporta ng Mindanao at ng Visayas na binigay naman sa kanya ni VP Sara.
Alam niyo hanggang ngayon talagang napakalaking pagsisisi ko na ako'y nag-Uniteam at, Marcos Duterte 'no. Pero siyempre yan yung mga pagkakamali na dapat tanggapin na natin and let's move on. Kaya nga tanggapin na natin yan at husgahan na natin na tanggalin ang walang mga kakayahan mamuno at magising na tayo dahil ang ating pinaglalaban po ngayon, yung ating mga pang-araw-araw na buhay. Huwag niyo pong isipin na habang, na walang kinalaman sa kahirapan ninyo ngayon na nararamdaman doon sa kulang ng mga budget ninyo, pambili man lang ng pang-araw-araw na pangangailangan, huwag niyong isipin na walang kinalaman ang Marcos Jr. diyan. Kaya ganyan po ang buhay niyo dahil kay Marcos Jr. Dahil nga wala nang kumpiyansa sa kanya ang mga namumuhunan, wala nang kumpiyansa sa kanya yung mga bansa na namumuhunan, wala nang kumpiyansa sa kanya yung mga bansa na pinanggagalingan ng turista. Kaya ayan, walang aktibidades sa ating ekonomiya.